Ang tagahatid ng tubig na si Park Han ay dumaan sa isang palaruan. Ang isang batang babae ay nakakita ng isang barya na nakahiga sa ibaba at si Park Han ay pinindot ito sa ilalim ng kanyang paa. Sabi ng babae, kung ito ay head ay sa iyo ito, kung ito ay tails ito ay sa akin. Pagkatapos ay tiningnan ito ni Park Han at ito ay head, ngunit hindi alam ni Park Han na iyon ay head. Ang babae ay pumulot ng barya. Sinubukan ni Park Han na agawin ang barya mula sa kanya nang biglang nakita niya ang naputol na daliri ng batang babae na hindi alam ang pinsala. Mabilis na natukoy ang bali na kumikilos. Kumuha si Park Han ng sorbetes mula sa isang bata at kinain pagkatapos maubos ang ice cream, at ito ay muli niyang ginamit ang stick bilang isang improvised na plaster cast at gamit ang hair tie ng batang babae upang maitali ito. Ang kanyang tulong sa gitna nito ay nagpakita. Biglang pumunta ang ama ng babae at inihatid siya palayo. Ang ama ay isinugod ang kanyang anak na batang babae sa ospital, kung saan sinabi sa kanya ng doktor na ang kanyang daliri ay talagang nabali at kung sino man ang nagtangka sa pansamantalang cast ay gumawa ng mahusay na trabaho. Ang doktor pagkatapos ay nagdirekta ng isang nurse upang samahan ang pasyente para sa isang x-ray. Gayunpaman, ginagabayan ng nurse ang mag-ama na sumunod sa isang asul na linya sa sahig upang maabot ang x-ray room habang nagpupumilit na hanapin ang departamento ng radiology. Nang hindi inaasahan ay nag-cross ang landas nila ni Park Han na nandoon para maghatid ng tubig. Habang sinusubukang tulungan ni Park Han ang mga ito ay napansin niya na ang ama ay nakararanas ng pananakit ng dibdib, na nag-aalalang inilagay ni Park Han ang kanyang kamay sa dibdib ng lalaki at tinanong kung siya ay nakakaranas ng hirap sa paghinga habang natutulog. Gayunpaman, ang ama ng batang babae ay itinanggi ito at iginiit na siya ay okay. Sa kabila ng pag-angkin ng ama ng kanyang kapakanan, iba ang iminumungkahi ng nakikitang kakulangan sa ginhawa. Bago siya magamot, ang lahat ng mga doktor ay agarang ipinatawag sa departamento ng emerhensya. Dahil sa isang banggaan ng truck ng bus na nag-iwan sa 15 katao sa kritikal na kondisyon, habang ang pangkat ng medikal ay nag-aalaga sa mga biktima ng aksidente, ang ama ng batang babae ay nagsimulang mawalan ng malay-ang at siya ay lumapit sa isang nurse upang humihingi ng tulong. Sa kasamaang palad, sa gitna ng kaguluhan ay walang sinumang seryoso sa kanya, na ginagawang mahirap para sa kanya na makuha ang atensyon na apurahang kailangan ng kanyang ama. Kasama ng iba pang mga pasyente sa gitna nito, ang isang doktor na nagngangalang Suan ay lumapit sa batang babae at nagtatanong tungkol sa kung ano ang kailangan ni. Nang malaman niya ang tungkol sa kalagayan ng kanyang ama, sinimulan siyang suriin ni Suan. Sa kasamaang palad, isa pang emergency ang nangangailangan ng atensyon ni Suhen at inutusan niya si Dr. Kim na kunin ang ama ng batang babae para sa chest x-ray. Sa mga pagsusuri sa dugo na nag-aalala tungkol sa batang babae at ang kanyang ama ay nagpasya na samahan sila sa elevator. Para patatagin ang kondisyon ng pasyente, inilagay ni Park Han ang kanyang kamay sa dibdib ng ama ng batang babae at agad na natukoy na nakakaranas siya ng cardiac arrest. Sa sandaling iyon ay dumating si Dr. Kim at nagsimulang magpasok ng tubo sa bibig ng pasyente upang mapadali ang paghinga. Gayunpaman ay pumagitna si Park Han na iginiit na ang pasyente ay nagdurusa mula sa myocardial infarction at heart failure. Sa una ay nag-aalinlangan si Dr. Kim, hanggang sa inutusan siya ni Han na sundin ang kanyang mga tagubilin sa pagpupumilit ni Park Han. Sinubukan ni Dr. Kim na makinig sa tibok ng puso ng pasyente at napagtanto na ito ay talagang isang pag-aresto sa puso. Sinimulan ni Dr. Kim ang CPR habang kinukuha ng isang nurse ang defibrillator. Taking command, Park Han ay gumagamit ng kagamitan upang magbigay ng electric charge sa puso, na naglalayong ibalik ang normal na tibok ng puso sa lalong madaling panahon. Ang puso ng pasyente ay nagsimulang mag-pump muli. Siya ay agad na dinala sa operation room at handa na para sa isang operasyon, ngunit ang mga doktor ay masyadong abala sa mga biktima ng aksidente. Wala na silang oras para dito. Matindi na tumawag si Dr. Kim ng surgeon, ngunit walang available nang makita itong tumutulo ang luha ng batang babae. Aalis na sana si Park Han, ngunit nakiusap ang batang babae upang operahan ni Park Han ang ama niya. Naglabas ng barya sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Park Han ang kanyang mga bayad sa operasyon na nagmamakaawa sa kanya na iligtas ang buhay ng kanyang ama nang makita ang pagkabalisa ng batang babae. Sa wakas ay nagpasya na tulungan siyang magpatupad ng mga hakbang sa pag-iingat. Mabilis siyang pumasok sa operating room. Ang ibang mga doktor ay nagsimulang kilalanin siya bilang isang tagalabas. Ngunit nananatiling matatag si Park Han habang sinisimulan niya ang operasyon. Ang mga nakatingin na doktor ay namangha sa kanyang husay sa paghiwa na mahimalang iniiwasang magdulot ng anumang pagdurugo. Habang si Dr. Man mula sa ospital ay nagmamasid sa operasyon mula sa itaas na nakikita ang mga kasanayan ni Park Han, tinanong niya si Dr. Kim kung bakit ang pasyente hindi nagdugo, kung saan sinagot ni Dr. Kim na hindi niya alam.
Na nakakagulat na ang aming regular na tagahatid ng tubig ay nagkataong isa sa mga nangungunang cardiac surgeon ng North Korea sa kabila ng kanyang ordinaryong hitsura ay nagtataglay ng pambihirang mga medikal na kasanayan, nagkaroon ng isang kapansin-pansing insidente nang siya ay nagsagawa ng operasyon. Sa Hilagang Korea ay nakaranas ng pagkawala ng kuryente. Gayunpaman siya ay mahusay na natapos ang operasyon, sa huli ay nailigtas ang pasyente sa kabila ng kanyang mga pambihirang kakayahan. Ang kapalaran ay umabot sa hindi inaasahang pagkakataon na humantong sa kanya upang mapunta sa South Korea. Sa kasalukuyang araw si Parkon ay nagpatuloy sa operasyon sa ama ng batang babae at pumasok si Suan sa operation room at kinilala siya bilang isang tagalabas. Hinihiling niya na itigil niya ang pamamaraan. Ngunit iginiit ni Parkon na hihinto lamang siya kung handa siyang pumalit sa kanya upang mag-surgery ang iba pang mga doktor na sumusuporta kay Parkon dahil sa kanyang kahangahangang mga kasanayan na iminungkahi ng babaeng doktor kay Suan na maaari nilang tanungin ang The Outsider matapos mailigtas ang buhay ng pasyente. Nagalit si Suan na tumawag ng guard, subalit bago niya ito mag-abayan sa Han ay nawala na matapos ang operasyon ng mas maaga kaysa sa inaasahan, na may seguridad sa kilalanin. Hinanap ni Suan si Parkon at kalaunan ay nahanap niya ito, nagbigay siya ng isang sampal sa mukha ni Han na inaakusahan siya ng nagsasagawa ng iligal na operasyon. Si Han ay nagpaputok pabalik na. Iginiit na hindi siya dapat manghusga dahil inabandona niya ang isang pasyenteng nangangailangan. Sinubukan ni Suan ang isa pang sampal ngunit pinigilan siya ni Parkon dahilan upang hampasin siya ng kabilang kamay. Sa gitna ni Suan ito ay nakatanggap ng tawag mula kay Dr. Kim. Ibinunyag ni Dr. Kim na ang pasyente ay nasa kritikal na kondisyon na nagpapakita ng mga sintomas ng polymorphic ventricular tachycardia na nahaharap. Sa balitang ito na iniisip ni Suan na sangkot ang pulisya.